Bakit nga ba delikado yung taba na nandyan sa tiyan? It's because it also signifies na merong taba doon sa loob, taba na nakapalibot sa ating organ systems. Ito yung dangerous kind of fat. Ito yung uri ng fat that eventually nagkukos ng pagbabara ng ugat, will eventually lead sa heart attack, sa strokes. So kaya gusto natin ng maliit na tiyan. Hindi lang yan for aesthetics, hindi lang po yan para maganda tingnan na merong abs, kundi really it's for optimizing you in yung health para ma-prevent, maiwasan yung mga lifestyle-related medical conditions na yan and lalo na yung pinaka-kinatatakutang heart attack and stroke and of course yung cancer pa. Paano paliitin ang tiyan? Kailangan mo mag-calorie deficit sa tinatawa. So yung calorie deficit niya, napaka-importante yan kasi diyan ang magiging dahilan kung ba't ka papaya. Let's say for example, no, ang kinokonsum mo sa isang araw para mabuhay ka is 2,500 calories. So tatagdali mo yung 500 doon. Okay? Magiging 2,000 calories yung matitira sa'yo. Sabi nung iba, wag daw magkanin. Sabi naman nung iba, i-exercise daw to like ab workouts. Dati, akala ko rin yun yung sagot. Pero sa totoo lang, the real answer is caloric deficit. Sa madaling salita, bawasan mo lang yung kinakain mo sa average na kinakain mo per day. Kahit kanin yan o tsokolate, just eat less. Hindi mo kailangan mag-avoid. Also, you cannot choose kung anong body part mawawala yung taba. Hindi porket nag-ab workout ka, mawawala na yung taba sa tiyan. Iwansang maging constipated. Kapag kaunti lang ang fluids ng katawan, mahihirapan ang isang tao sa pagdumi. Dala rin ito ng kakulangan sa fiber sa diet at maging physical activity na nagpaparelax ng muscle para makatulong sa ating regular na bowel movement. Para maiwasan ang constipation, siguraduhin makumpleto ang recommended dietary allowance fiber araw-araw, 25 grams para sa mga babae at 38 grams naman para sa mga lalaki. Kumpletuhin din ang 6 hanggang 8 baso na tubig sa loob ng isang araw.